So, what's up mga pare ko? This is your boy MJ or MJ Motovlog yan. So, bali ngayong hapon meron ulit tayong i-review yung motor. And itong motor na to isa sa mga best selling naman na sports bike dito sa Pilipinas. So, Paano masabi? Tinatanong ko nga eh. bago ang lahat shoutout muna pala kay SG Abarico. Salamat sa pagpapatambay sa amin dito and dun sa may-ari ng motor na si pare ko Aaron. So, ayun, tara, alala natin motor. So, bari, itong nire-review nating motor comparison R15 B2 tapos dun sa bagong labas na R15 B3 yan. So, ayun, tara, review na natin yung motor. So, ayun mga pare ko, we're back. And so, bali, meron tayong motor ngayon na i-review. Si R15 V3 at si R15 V2. Ayan. So, bali, compare lang natin kung ano ba yung mga nabago sa R15 V3. Yung mga pinalitan nila. Umpisahan natin dito sa headlight nila. So, kung makikita naman natin yung headlight nya. Ito na yung mga bagong version ng headlight ngayon ng R series nila. So bali yung R3 tsaka yung R6, ganito na yung headlight nila, yung mga bagong version. Habang itong headlight ni R15 B2 kinuha pa nila dun sa R6 tsaka R1 na mga lumang version. So bali punta naman tayo sa gulong nya. So sa gulong ni R15 V3 meron siyang 100/80/17. Habang si R15 V2 naman meron siyang 90/80/70. Tapos parehas din naman silang single disc brake, pero magkaiba sila ng laki ng disc brake. So bali si R15 V3 meron siyang 282mm, habang si R15 V2 meron siyang 267mm na disc brake. Habang sa fork naman niya, si R15 V2 naka-telescopic fork pa, habang si R15 V3 naka-upside down port na or inverted port. Yan, so yan yung mga bagong version ng R15 ngayon. So compare naman natin yung side looks niya. Yan. Habang ito naman si R15 V2. So bali, yung mga ilaw pala ni R15 V3 is all LED na, harap likod. Habang si R15 V2 bulb type yung harapan niya, tapos yung likod niya LED. Tapos side looks comparison ulit. Yan. So ang laki na talaga ng difference nila, ano. So, ito, yung kay R15 V2 dati, yung fairings niya, para may nakalabas pa dito. Yan. Medyo mataas pa yung layo ng mga fairings niya sa gulong niya. Pero itong R15 V3 ngayon, talagang covered na siya. So, talagang sobrang sporty na nung look niya. Ayan. Sobrang ganda ng fairings niya. So bali punta naman tayo sa likod niyang gulong. Bali si R15 V3, bali meron siya sa likod na 140/70/17, habang si R15 V2 meron siya 130/70/17. Tapos sa disc brake pareho silang 220mm yan. So bali itong si R15 V2 natin all stock pa. Habang si R15 V3 dito makikita naman natin na upgraded na siya. So sa gulong pa lang, naka Super Corsa. Ayan, yayamanin na gulong. Tapos naka open pipe na rin siya na Acra. Tapos kung makikita natin, yung backlight nya iba na. So dito kung makikita natin, medyo patago pa siya na ganyan. Pati yung kanyang signal light. Ayan. So bali ito naka tail tie din na siya.
Pero yung signal light niya pag ganito na. Ayan. Tapos ito si 15 dito pag ganyan pa. So ayan. Yung sa likod niya ito pang aerodynamics na talaga. So bale mga pare ko ang haba nila magkaiba na rin. Si R15B3 meron siyang haba ng 1990. Habang si R15B2 naman meron siyang haba na 1970 mm. Yan. So mas mas mahaba si R15B3 ng 20 mm kaysa dun sa old version niya. So punta naman tayo sa lapad niya. So bale, ang lapad ni R15B3 meron siyang 725 mm, habang si R15B2 meron naman siyang 670 mm. Yan. So, pag-compare naman natin ngayon yung panel gauge niya, tsaka yung mga handlebar niya, kung ano yung pagkakaiba. So, ayan mga pare ko kung makikita natin yung panel gauge ni R15B2, meron siyang digital at the same time meron siyang analog. So, bali hindi siya fully digital. Tapos, ang makikita lang natin is yung odo, tsaka kilometer per hour, fuel, tsaka yung RPM niya. Ayan. So, na naman natin yung kay R15V3. So kung makikita natin, fully digital na siya. So meron siya ditong gear, kilometer per hour, odo. Tapos meron siyang RPM, kilometer per hour, fuel. Ayan. So bale, same pa rin naman. Ito ay upgraded lang ng steering damper. So meron na siyang steering damper. Ayan. Pero high beam, signal light, horn, tapos nawala yung pass light niya dito. So si R15V2 may pass light pa. So meron siyang built-in hazard, tapos push start yan. Tapos yung sa riding position naman niya, ito sobrang sporty na nung ano niya, nung position mo. Tapos mas pina-enhance pa nila tong tangke. Ayan, so pinalaki nila. Unlike dito sa V2, hindi ganun ka-sporty pero same pa rin naman. Tapos yung tangke niya yung medyo malapad pa. Ayan. So sakyan natin pareho yung seat height nila, kung ano yung pagkakaiba. Ayan. So ayun, for me sobrang okay na okay itong si R15V3. Sobrang comfy kapag nakaupo ka, unlike dito medyo nakakangawit pa. Ayan. So bali may mga special feature pa lang dilaglag sila dito kay V3. So bali si R15V3 is 155cc engine na, habang itong si R15V2 natin dito is 149cc engine pa din. Habang si R15V3 naman meron siyang 11 liters capacity ng tank, habang si R15V2 meron siyang 12 liters fuel capacity. Yan. Habang sa curb weight naman niya meron siyang 142 kg, habang si R15V2 meron siyang 136 kg. So mas magaan si R15V2 kaysa kay V3. Tapos sa fuel consumption naman, meron si R15V3 na 30 km per liter, habang si R15V2 meron siyang 42 km per liter. Tapos meron namang maximum power na 18.3 HP at 10,000 RPM si R15V3, habang si R15V2 meron siyang 16.7 at 8,500 RPM. Punta naman tayo sa torque nila. Bali si R15V3 meron siyang 14.1 Nm at 8,500 RPM, habang si R15V2 naman meron siyang 15 Nm at 7,500 RPM. So mas torquey etong si R15V2, pero etong si R15V3 mas malakas sa duluhan.
So, syempre, may mga upgrades naman tayong magagawa para mas maging torque yung motor natin. So, pwede naman tayo mag-upgrade ng sprocket and chains yan para mas lumakas yung hatak ng mga motor natin. So, ayun, tara, test ride na natin sila. So, bali, ito kasing si R15 V2, alam na natin kung paano yung power niya, yung capabilities niya dahil araw-araw natin siyang ginagamit. So, ngayon, ang iti-test ride natin itong si R15 V3. Yan. Yan. So, tara, test ride na natin sila.